hupening huli sa akto. Nagulat ang publiko nang tuluyang umamin si dating Senate President Vicente Tito Sotto sa gitna ng mainit na pagdinig kung saan tinalakay ang mga isyung matagal nang ibinabato sa kanya. Sa harap mismo ni Congressman Rodante Marcoleta, hindi na raw nakapagsinungaling si Sotto matapos ilabas ang mga dokumentong nagpapatunay sa kanyang pagkakasangkot. Ayon sa mga nakasaksi, tila nawala ang kumpiyansa ni Sotto habang binabasa ni Marcoleta ang mga ebidensya na sumira sa lahat ng kanyang paliwanag. Sa naturang pagdinig, matapang na hinarap ni Marcoleta ang dating Senate President at sunod-sunod na inilatag ang mga ebidensyang umano'y matagal ng tinatago. Ipinakita rin ng kongresista ang mga record at pirma na aniya ay magpapatunay sa maling paggamit ng pondo. Habang tumatagal ang interogasyon, halatang-halata sa mukha ni Sotto ang pagkabigla at pagsisisi. Ilang ulit pa niyang sinubukang magpaliwanag, ngunit tila winasak ni Marcoleta ang bawat palusot sa pamamagitan ng konkretong pruweba at matalim na mga pahayag. Sa dulo ng pagdinig, aminado si Sotto na may mga pagkakamaling nagawa ngunit giit niya, hindi ito sinadyang paglabag. Samantala, nanindigan naman si Marcoleta na kailangang managot ang sinuman, kahit pa dating mataas na opisyal ng pamahalaan. Patuloy ngayon ang investigasyon at inaasahan ng publiko ang susunod na hakbang ng korte matapos ang matinding pag-amin na ito. Tunay ngang mainit na laban ng katotohanan kontra sa mga palusot. Alias. Ano yan eh? Umaano yan eh, di ba? Umaalingasaw ang baho dyan sa ano, ang tawag doon, yung Alex Bongkayaw Brigade. Di ba? Paduano, ano ba yan? Narinig mo si Senador Congressman Rodante Marcoleta kung ano sinabi niya? I-contempt mo, Paduano, i-contempt mo. Si Paduano, tingnan natin kung makakapag-contempt pa. Balita ko, hindi nyo na in-invite ang Pangulong Duterte dyan sa hearing ha. Ang yayabang nyo ha. Nung una gustong-gusto nyo siyang umatin. Ngayon hindi nyo na gustong umatin. Sapat na yun. Mga animal kayo. Ngayon sige tingnan natin ang galing nyo. Mga quadcom kayo. Hindi kasi po ganito yan. Pag nagsasalita ng ganyan si Senador Congressman Rodante Marcoleta, iba na po yan. Iba na yan. Ibig sabihin, yung sinasabi ni Kilay, pakinggan natin si Kilay. Tingnan natin kung nandito pa yung video ni Kilay. Huwag po kayong aalis, napakaganda ng reaction video na to. Ang umalis sa isang bakulaw. Ang umalis sa isang bakulaw, ito. Tingnan natin si Kilay. Gusto kong marinig ang sinabi ni Kilay kung talaga yan. Si Kilay, nandito si Kilay. O, pakinggan ninyo Hindi sila pwedeng inominate dahil hindi sila qualified. Ang age requirement ng congressman ay 25 years old. Ang age requirement ng senator ay 30 years old. Narinig niyo po magsalita si Kilay. Hindi yan ang gusto kong ipakita sa inyo. Mali yan. Nandito. Kilay, nasan ka? Si Kilay kailangan marinig natin Titignan natin si Kilay kung kaya niyang pangatawanan yung sinabi niya. Di ba? Kasi dito, palagay ko lang palagay ko dito, masusupalpal si Kilay dito. Nasaan ba yung video ni Kilay? Ito. Yan. Sir, yung Iglesia ni Cristo, magsasagawa daw ng malakihang rally para harangin ang impeachment case against BP Sara. In support daw ito, sundagin panawagan ng Pangulo. Ewan ko kung pareho yung napanood mo sa napanood ko, pero ang sabi ng Iglesia ni Cristo, susuportahan nila ang posisyon ng Pangulo na hindi siya sang-ayon sa impeachment. Hindi na Kilay, mali yung sinasabi mo. Sinusuportahan na si BP Sara. Narinig mo si Marcoleta? Ulitin natin ang magaling ding magaling ding abogado to, pero wala nga lang kaso. Ito, pakinggan natin. Sir, yung Iglesia ni Cristo, magsasagawa daw ng malakihang rally para harangin ang impeachment case against BP Sara. In support daw ito, sundagin panawagan ng Pangulo. Ewan ko kung pareho yung napanood mo sa napanood ko, pero ang sabi ng Iglesia ni Cristo, susuportahan nila ang posisyon ng Pangulo na hindi siya sang-ayon sa impeachment. So, susuportahan nila ang sinabi ni Bobong Marcos. Kayo hindi nyo susuportahan si Bobong Marcos. Yung Iglesia lang ang susuporta kay Bobong Marcos. Si Tambaluslos, hindi niya susuportahan si Bobong Marcos. Galing galing niyang magganyan-ganyan sa mga salita.
Si Kilay. Yan ang tinatawag nating abogadong walang kampanilya. Tuloy natin. Pero, Malaki ang pagkakaiba nun kung inuna mo na yung pangalawa kaysa sa una. O sige, ano yung una? so, may ano ba? In support yata dun, sir, magsasagwa sila ng malakihang Bilang rally. pagsuporta nga sa posisyon ni Pangulong BBM, walang sinabing pagsuporta, kung tama ang pagkakarinig ko, at pagkakapanood ko, kaugnay sa sino mang binabalakang sampahan ng impeachment. So ibig sabihin, ang sabi dito ni Kilay, mga kareaksyon, yung pagsuporta daw ng iglesia ay doon sa posisyon ni Bobong Marcos. Hindi pagsuporta doon sa i-impeach. Pero dito, Kilay, makinig ka, Kilay, ha? Makinig ka dito. Oh, dito, ha? Pakinggan mo to, Kilay, ha? Ito, pakinggan mo. Pakinggan po natin na maigi kung anong pagkakaunawa nyo. Pag sinasabi ko, walang hustisya ang ginagawa natin, you are not following the rule of law. Tinanggal nila ako sa Justice Committee. Kasi i-impeach nila yung Vice President. Para hindi na ako siguro makasali, tinanggal nila ako sa Justice Committee. Ang sabi ko sa kanila, yun ang akala nyo. Subok-subukan ninyo na i-impeach ang Vice President. I will suggest to her that she should engage me as her defense counsel. Kasi mali na po ang nangyayari. Wala nang hustisya. Oh, di ba? Ngayon, Kilay, sasabihin mo sa akin na yung pagwawelga ng Iglesia ni Cristo, na yung pagwawelga ng Iglesia ay dahil sa pagsuporta kay Bobong Marcos doon sa ano niya, sa kanyang salaysay. Hindi mga bobo yan. Ibig mo sabihin, no, sinasabi ni Bobong Marcos, against siya sa impeachment, pero nai-impeach yung isa. Ibig mo ba sabihin, totoo? Budol yun. Ngayon sabihin mo sa akin, Kilay, na itong iglesia ay hindi sinusuporta si Madam Inday Sara. Sige nga, salaysay mo nga, sinasabi ni Senador Congressman Marcoleta, the future Senate President. Bobong Marcos, Kilay, ibig sabihin ba itong salaysay ni Senador Marcoleta hindi yan pagsuporta para hindi ma-impeach si Sara Duterte? Alright, doon nakita po natin mga kareaksyon, ha. Nakita natin na talagang itong si Senator Kilay, si Mr. Kilay, magaling siyang magganyan-ganyan sa salita. O ngayon, Mr. Kilay, sabihin mo nga na yung iglesia ay hindi sinusuportahan si Madam Inday Sara. Sinusuportahan. Malinaw na malinaw po yan sa sinabi ni Senador Congressman Rodante Marcoleta, the future Senate President. Di po ba? O ito naman. Marcoleta, ako ang lumapit sa kanya, sabi ko, tumakbo ka. Hindi yan siya lumapit sa akin, ako ang lumapit sa kanya. Para sa mga Bisaya, tarong nga tao ni. Unya, walay duha-duha ang pagtanaw niya, pula o puti, sir. Either you are right or you are wrong. Wala siyang compromise dyan. Kailangan ko yung matitino na tao na marunong pumiyak, hindi lang nadadala sa pera eh. Eto sabi ko, ang compromising. Bakit? Sabi ko, he is a very uncompromising person. I don't even know in other matters of life. Pero he sees the world in the eyes of black or white, rather. Kaya kung hindi ninyo palampasin ninyo ito, hindi na kayo makakita ng Marcoleta for a long, long time. So nakita po natin yun, ha? May warning po ang Pangulong Duterte sa atin. May warning. Ano po yung warning ng Pangulong Duterte sa atin? Baka hindi na tayo makakakita ng isa pang Marcoleta. Maliwanag po yan. Oh.
Maliwanag po sinabi ng Pangulo. In the eyes of black or white, rather. Kaya kung hindi ninyo palampasin ninyo ito, hindi na kayo makakita ng Marcoleta for a long, long time. Black or white, rather. Kaya kung hindi ninyo palampasin ninyo ito, hindi na kayo makakita ng Marcoleta for a long, long time. Black or white, rather. Kaya kung hindi ninyo palampasin ninyo ito, hindi na kayo makakita ng Marcoleta for a long, long time. Narinig po ninyo yun, kung palalampasin daw natin si Marcoleta, baka hindi na po tayo makakita ng isa pang Marcoleta for a long, long time. Ngayon, nasa atin po yan. Nasa atin po ang pagpapasya. Kasi kung may ilalagay natin si Senator Congressman Rodante Marcoleta dyan sa Senado, 100% po talagang magbabago yung klima dyan. Kung hindi init, lalamig dyan. O ito naman po, reaksyon na natin to. The political agenda is to eliminate VP Sara for the 2028 presidential election at all costs. Naniniwala ang dating Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo na ang mga impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo ay naglalayong mapigilan itong tumakbo sa 2028 elections. Kaya sa tingin ni Attorney Panelo, magtutuloy-tuloy ang pagsusulong ng impeachment dahil ito naman aniya ang nasa political agenda ng mga grupong nakakapamayani sa ngayon. Hindi na rin umano siya nagulat nang mayroong maghain ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ako, sinasabi ko na ever since, tuloy ang impeachment. Tuloy na tuloy yan. Walang kaduda-duda yan. Okay? Hindi mo mababago na yan. Diretso na yan. Unless na magkaroon ng kidlat ng kaliwanagan. Bawat isa. Pero I doubt it. It's there. Political agenda nga. Ngunit para sa bagong alyansang makabayan, hindi politikal ang kanilang agenda sa pagsusulong nila ng impeachment laban kay VP Duterte. Ang habol umano nila ay mapanagot ang sa tingin nilang may kasalanan, lalo na nga kung may kinalaman na sa kaban ng bayan. I think ang agenda namin dito is for accountability. Di ba? Si Babalu. Ano po masasabi natin doon? Alam na ni Attorney Sal Panelo na talagang tuloy na. Pero ang kagandahan po ng ating reaction video ngayon ay talagang nagpahayag na ng puspusang pagsuporta ni Senador Congressman Rodante Marcoleta. Ngayon, kumustahin natin si Kimbo. Balita ko gustong ipaimbestiga si Kimbo. Mayroon po akong mga nakikita-kitang mga posts sa mga social media pages and channels na naglalayong nais yatang pasampa ng kaso si Kimbo at paiimbestigahan sa ombudsman. Yun po yung mga unverified, nakikita-kita ko lang na may suggestion po ang mga tao na papaimbestigahan si Kimbo para managot siya o kailangan niya magpaliwanag sa mga maraming hindi naman kababalaghan. Hindi naman siguro nagsulputan yung mamahalin niyang gamit. Di ba? Mga magaganda niyang mga properties. O di ba? Ano yan teacher yan Alam niyo naman, ang kita ng mga teacher, malaki talaga yan. Lalo na pag naging kongresista siya. Di po ba? So, yung mga Quadcom ngayon, kaya niyo ba sagupay ng isang Rodante Marcoleta sa isang pagdinig? Hindi ko alam kung isiakop na winarningan si Marcoleta na kapag hindi siya tumigil nung nakaraang mga pagdinig ay palalabasin si Marcoleta. Tingnan natin sa mga darating na araw kung matutuloy ang impeachment trial dyan sa Kongreso o kaya nire-railroad na nila, pirma-pirma na lang, wala nang plenary. Ganon ba ang plano nyo mga anong tawag dito? Ito kasing mga to yung mga makabayad black. Hindi po makabayan, makabayad. Itong mga makabayad black na to. Gusto niyo po bang marinig
Ang argumento naman, ito. Leaders ay kinausap po ng Presidente. Ang sabi daw ho nila fellowship, pero huwag na ho tayo magpakatanga dito, di ba? Ngayon, pag-uusapan talaga nila, paano ho nila didiskartehan ito? Paano ka huhulag po sa isyong sinimulan naman ng Kamara? Okay. Ito po, gagawin ko ito ng medyo episode and think about it. Pero ngayon pa lang po, mga kapatid, isipin po ninyo. Ang Kamara de Representante nag-imbestiga. Itabi mo yung Quadcom, Committee on Good Government. They investigated the Vice President tungkol po sa COA report. At ngayon, mga kapatid, leaders ay kinausap kasi po ang COA sinasabi na, mga kapatid, pero ngayon pa lang po, mga kapatid, isipin po ninyo. Ang Kamara de Representante nag-imbestiga. Itabi mo yung Quadcom, Committee on Good Government. They investigated the Vice President tungkol po sa COA report. At ngayon, mga kapatid, lumalalim ito ng lumalalim kasi po ang COA sinasabi na, mga kapatid, na meron nga silang mga nakita na mga deficiency o mga paglabag doon sa panuntunan. Although, at the end of the day, hindi pa final yung committee report na yung pong findings ng COA kasi nga yung tempo'y appealable. O ibang usapan yun. Ngayon kasi, ang Kamara de Representante na kung saan po yung mga miyembro ng Committee on Good Government, girl, ay miyembro din ang iba dyan ng Committee on Justice. Na siyang didinig dito po sa impeachment complaint. Yan pong mga nandidiyan sa Committee on Good Government sa ilang mga panayam at mismo doon sa hearing sinasabi na ito po ay mga impeachable offense. Right? Yes. So ito hong mga ebidensyang ito, yung mga piatos na yan, yung mga hindi pagharap sa hearing na iyan, yung mga binabanggit po dito na sinasabing paggasta ng pera ho ng hindi ho maipaliwanag, etc. etc. Yan ngayon ang ground ng impeachment complaint, particularly nitong pangalawang impeachment complaint ng grupo pong ng 50 mga individual na inendorso po ng Makabayan Black. So kung yaang kanilang hawak po na sinasabi mga grounds na ito ay hango doon sa Committee on Good Government Investigation na sinasabi mismo ng kanilang chairman na grounds for impeachment, at magkakaroon ka ngayon ng pagdinig sa Committee on Justice kapag sinabi po ng Committee on Justice na hindi ground yan for impeachment, patay tayong pataka. Magpakatotoo po tayo dito. So parang, di ba, ngayon, paano mo didiskartehan yan? Kung ikaw si Congresswoman Luistro, na member ka rin ng Committee on Justice, ang iniharap dito, mga kapatid, na ebidensya po nitong mga nagreklamo, hango sa inyong investigasyon. Sasabihin mo ngayon na hindi ground ito for impeachment? Malabnaw ito na dahilan? You cannot say that. Hindi ba na-stop ka na doon during the hearing ng Committee on Good Government? So paano mo ngayon i-dispose ito? Paano mo ngayon didiskartehan ito na hindi kayo magmumukhang tanga? Diba na nung panahon ninyo sa Committee on Good Government, paano ang dik-dik ninyo na impeachable offense ito? Paano yung pagkakamali ito? Na ground for impeachment ito? May naghain ng impeachment based on the facts that you presented. Kung ako si Congresswoman Luistro, magpapaplansya pa ako ng buhok para pretty ako kung matuloy yung impeachment hearing. Total, nagpabida na rin naman kayo dito sa mga hearing na ginawa ninyo nitong nakaraan sa komite. Ituto nyo na dito. Naku, makikita ng tao kung gaano kayo kagagaling humusga dyan. Hindi ba? Diba? Oo, kailangan ko ano yung sinabi nila dito sa komite nung dinidikdik nila ang DepEd, si VP Sara, ang ibang kawani ng OVP. Makita natin. Sa Committee on Justice? Sa Committee on Justice. Di po ba? Yan po yun eh. So, how do you break away or... I am sorry, how baby. How do you escape? You cannot break away from that. Diba? The conundrum, the problem, the situation that you created. So, Committee on Justice hearing, at ang iniharap ng dalawang grupong ito ay ang pinagbasihan ay ang inyong ginawang hearing na sinasabi ninyo na, di ba? Ang dami mong dapat ipaliwanag dito. Ganito na ito, mga pagkakamali nito. And then all of a sudden, you will decide unfavorably
on the merits or the cases presented to you during the Committee on Good Government hearing? Ang sabi nga dito ng isang taong matalino, my baby girl, ha? Oo, ang sabi nga dito, ha? Okay. Oo. Kapag sumunod kay Pangulong Junior na walang impeachment, maiiwan sa ere. Oo. Ang komite at mga kongresista na nagpagamit daw at tumira because para to defeat the impeachment, kailangan ang findings na no substance. Paano yan? Galing sa inyo yung substance. FM. At yan ay nanggagaling mismo sa isang matalinong tao na naandyan po sa batasan. Patay tayo dyan. So, pala yun. Pala nung usapan nila nung fellowship, sa kabilang banda yan, ha? Parang, anyway, kung pinag-usapan nila yung impeachment complaint ng fellowship, parang, Mr. President, paano to? Paano tayo lulusot dito? Hindi pwedeng dito ituloy kasi kami naglabas ng mga ebidensya para naman kami susunugin niya sa sarili naming mantika. Hindi kami papayag niyan. Di ba? Paano tayo lulusot dito? Paano yun? Natin to. Na everybody happy. Natin to magpa-special session ka na, Mr. President? Hindi, na everybody happy. And ano muna ang sabi ni Nino? Ni Ma'am Sara? Ay. Anong sabi mga niya? Kapatid. Kayo na ginagawa niyo, markado kayo. Eto na nga. Anong sabi niya? Ang sabi niya, markado kayong lahat kay VP Sara. Bakit Kala nyo, kahit magpapasko, mapapatawad niya kayo? Anong sabi? Anong sabi niya? Well, it's all up to you. Anong sabi niya? If you will be forgiving. Hindi lahat pare-pareho. There are some who can forgive quickly. May mga nagpapatawad ng mabilis. May mga nagpapatawad ng matagal. Pero naman, merong mga hindi nagpapatawad hanggang sa hukay. Ba? Yung sabi niya? Kanina, nasa balita natin. Ito lang naman ang sabi ng iba. Ano sabi ng iba? Sige. Ngayon, paano kayo kakalas dyan sa sitwasyon na yan? Tandaan ninyo, kapag hindi naman daw na-impeach o hindi nyo mapaalis sa pwesto itong isang nakaupo na substitute na vice presidente, kapag may nangyari dyan, sa nakaupo, wag naman po sana ipahintulot. Pag may nangyari, sino magiging presidente? Di yung inominate ng Pangulo. Ha? Yung inonominate. Hindi. Pag may nangyari, sino magiging presidente? Di itong Ito na. Itong pinitpit ninyo. Yung ginisa nyo. Sabi nga nila, lintik lang ang walang ganti. Yun namang sinasabi sa pelikula. I love you, BBM! Ay, hindi na ganyan. Okay. Lintik lang ang walang ganti. So, ano naman masasabi mo doon sa mga senador na nagsasabi na ito daw impeachment complaint, wag nang gawin dahil divisive yan. Hindi ba sila divided? Patagal naman na kayo divided Hindi na bale. Ano masasabi mo at alas 9:52 na? Leaders ay kinausap ko na. Alas 9:52 na mga kareaksyon. Ang problema, anong gagawin ng Quadcom ngayon? Anong gagawin ng Quadcom? Wala palang, walang substance. Ito, meron pa po tayong isa dito, ha? Meron pa tayong isang pakikinggan dito, ha? Ito, masaya. Ayun, masaya. Now, the House of Representatives, dati, kandara pa sila. Ulitin natin. Ito, Ulitin natin, ha? Masaya to. Masaya. Kasi now, the House of Representatives. Ito, masaya. Kasi now, the House of Representatives. Ito, masaya. Kasi now, the House of Representatives, dati, kandara pa sila. Kay VP Sara ng no questions asked. Confidential funds. Ngayon, binawi nyo. Siyempre magagalit si Digong sa inyo. Di ba? Uwak-bawi pala kayo Confidential funds, wala rin resibo. I was mayor also before, and naging COA commissioner pa ako. Alam niyo ba liquidation ng Intel fund na yan? Ipapasok lang sa sealed envelope. Nakalagay sa circular. In sealed envelopes. Ang adobo mo, ilagay mo doon, adobong dilaw. Ilagay mo doon sa sealed envelope. Di ba yan papasa sa COA? Kasi sealed envelope yan That's what I've been saying. Hindi, ilalagay ko po doon lahat ng pangalan ng mga Quadcom. Lahat ng mga
mga membro ng Quadcom ay mga ano ba yan? Di ba? Lalagay ko doon, lalagyan ko sila kanya-kanyang mga code name. Si Abante, Boy Dila, si Dan Fernandez, Boy Ungol, si Barbers, Iyakin, si Dong Gonzales, gumigiling ang kanyang panga. Yun, iisa-isain ko sila doon, tapos sisiled envelope ko para walang makita. The Congress, aside from doing the Filipino people a favor, so it speaks, magpasa na kayo ng batas na nililimitan nyo yung confidential fund zero sa civilian agencies at ang intel funds ay may batas na nag-regulate kung paano yan gagastusin. Senator Sonny, confidential funds are audited kasi a lot of people assume that they're unauditable, but they are audited. Also audited. Yes, there is a COA circular. So they can be audited. It's just that